So, para kay Mr. Excel, yung inilagay natin na 1/2 ay ito na. So, nilalagyan natin ng silicone yan, tapos itatapal natin dyan bago natin ilalagay yung lock style at saka yung interlocker dito. And then, bago tayo maglagay ng silicone do sa cross T natin, siguraduhin natin na naka-eskwala yung bawat partition yan. Kasi pag dumikit na yan nang hindi magkatapat yung glass divider, ay medyo hindi magandang tignan. Kaya, mas maigi kung gamitan natin siya ng eskwala. Para kahit saan tayong anggulo sumilip, ay magkapantay yung mga dulo. Okay, Mr. Excel, ito na yung kahilingan kung paano natin ito bubuuin. So, abangan mo na lang yung final natin to pag kinabit na itong pintuan doon, para may paliwanag ko pa yung ibang gamit doon sa doon sa fix. Dito kasi kaya 1 by 1 ang ginamit. Sakto lang siya dito sa lock style at interlocker natin. Yan. Yeah, sorry, maraming dumadaan na sasakyan. So, ganito yung ganito yung itsura niya pag magkatabi na. Itong dalawa na to, dinikit ko na yan. Saka ito. Itong isa, hinuli ko yan talaga para mas maintindihan nyo kung paano ko binubuo. So, ibig sabihin, nakatanggal mo na lahat ng ng main frame, tapos lalagyan ng silicone yung angular, saka natin siya ididikit. Madaming sasakyan. Saka natin siya ididikit. Then pagka nakuha na lahat yung tamang tamang kadiretsuhan at naiskwala na siya dito saka dito, pwede na nating isaksak yung ating interlocker at saka lock style yan. Pinaka top bottom, ingatan lang natin yung pagsasaksak doon, saka yung pinakataas. So, wala pala tayo ditong top and bottom. Ang gamit pala natin dito is yung pinaka-outer doon sa ilalim. Ito yung double. And then yung inner natin dito, yung ginamit natin sa taas. Okay, ito sinadya ko talagang pinutol yung video para silicone nito saka ako idikit. So, silipin lang yung pinakadulo kung diretso. Yan. Huwag nyo na lang isagad yung mga salamin nyo para kung sakali man at hindi magtapat ng konti, pwede nyo paluin yung glass divider natin. Ito kasing sa akin, nakasagad yung salamin yan.